As kontrabida, mapamovie man o teleserye. Grabe, proud best friend ako sa kanya dahil ang pagkamaldita niya ay napagkakakitaan niya. Pero kung alam lang nila sa kabila ng mga pagkamaldita niya ay talagang mamahalin mo siya dahil isa siyang totoong tao. Kahit naman ganyan yan ay napakabait niya sa mga taong pinahalagahan niya. Pagkatapos ng interview niya ay nagkaroon naman siya ng konting pictorial. Grabe talaga, napaka-success na niya, biruin mo actress na, commercial model pa. Ang layo na ng narating niya, samantalang ako. Huwag kang mag-alala, mahal ka nun. Nagulat ako sa tumapik sa akin. Hindi ko na malaya na nakatulala na pala ako sa kawalan. Ha? Ano bang, sagot ko habang nilingon ko ang tumabi sa akin at tumapik nang matigilan ako kasi hindi ko naman kilala kung sino siya. Ah sorry, David nga pala. Pakilala niya sabay lahad ng palad niya. Nag-aalangan naman ako kung aabutin ko ba yon o hindi. Mukha kasi siyang presko. Hoy, David. Huwag mong pestihin ang kaibigan ko, sasapukin kita dyan. Halika na nga, Jana. Hinila ako ni Chris patago sa likuran niya. Tumayo naman yung nagpakilalang David. Sungit mo naman, Chris. Gusto ko lang naman makilala ang magandang binibini dyan sa likuran mo. Tumingin siya sa akin at kumindat. Ang presko nga. Susundutin ko yung mata mo bulalas naman ni Chris. Preskong tumawa naman yung David. Hinilan na ako ni Chris palayo habang bubulong-bulong. Weng-weng David yan. Pati kaibigan ko papatulan niya. Itaga niya sa bato, papatayin ko siya kapag nilapitan ka pa niya. Sino ba siya? Artista din. Close kayo, tanong ko. Huminto naman sa paglalakad si Chris at nilingon ako. Hindi kami close, sabay irap. Isang beses ko lang siyang nakasama sa isang project. Ayaw ko sa kanya dahil napakayabang niya. Punong-puno ng hangin ang katawan. Naku, tisk! Tisk! Napakababaero pa nun. Lahat ng makita niyang nakapaldareritin niya, kaya huwag mong lalapitan o kakausapin man lang yung higad na yon. Understand, tuloy-tuloy na sabi ni Chris habang namumula ang mukha. Naku, malaki talaga. Wala na siyang ginawa kundi ang asarin ako sa set. Hais, stress, natawa ko sa iginagawin ni Chris. Ang cute niya talaga kapag naasar. Tinatawa-tawa mo dyan. Bruha ka. Lika na nga, sa bahay ka na matulog ha, hila na naman sa akin. Hi, kararating ko palang pero. Hey, ayos lang. Fighting. Pagkarating namin sa tinutuluyan ni Chris ay hindi ko na naman maiwasan na humanga sa kanya. Biruin mong halos 2 taon lang akong nawala pero sobrang ang dami na palang nangyari. Bukod sa career, may sarili na siyang kondo, sasakyan at naipagpatayo na rin niya ng bahay ang pamilya niya. Feel at home, Jana. Masyado kang naninigas dyan. Medyo natawa pa siya nang tingnan niya ako. Ang yaman mo na, Chris. Sabi ko. Nakangiti. Tumuloy kami sa sala at doon naupo. Tiningnan ko siya habang nakapikit na nakasandal sa upuan. Ramdam ko ang pagod niya kaya sinabi kong magpahinga na. Lang muna siya pero matigas ang ulo niya. Ano ba talagang nangyari sa'yo all those past year, Jana? Tell me all kung hindi makikita mo. May babala sa tono ng pananalita niya. Nag-isip akong mabuti. Pero kahit gaano ko kagustong magsalita, hindi ko makuha kung saan ako magsisimula. Look, Jana. Magkukwento ka lang, hindi naman kita bibitayin. Gusto ko lang malaman dahil sobrang nag-aalala ako sa'yo. Kung hindi pa kita nakita sa airport kanina, baka malamang hindi ka pa magpakita sa akin. Sorry, Chris talaga. Masyado lang kasi mabilis ang pangyayari kaya hindi ko na nagawang magpaalam sa'yo. Masyadong komplikado at isang mahabang kwento. Tumabi siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Alam mo, Jana, yan ang hirap sa'yo, masyado kang malihin. Pero kung hindi mo pa kayang ikwento sa akin, okay lang. I-insisted na magkwento ka sa akin pero ang totoo niyan, it's an excuse para makasama kita at makamusta. Sobra kasi kitang namis ko ang best friend ko. Ang tagal din ng 2 taon ha, pinigan niya ang kamay ko. Napaka-violente mo talaga no, reklamo ko sa kanya.
That's the proof na nandito ka na nga talaga. Sabay yakap sa akin. Kung hindi lang babae si Chris, baka siya ang naging jowa ko. Namiss din naman kita ng sobra, yumakap din ako ng mahigpit sa kanya. Hay, buti na lang may Chris sa buhay ko. Buti na lang siya ang naging kaibigan ko. So, hindi ka ba talaga magkukwento sa akin? Tanong niya. Bumitaw ako sa pagkakayakap. Chris. Hehe, malay mo makalusot. Sabay dila. Lumalabas na naman ang pagka-childish niya. Instead na ako ang magkwento ay si Chris ang pinagkwento ko tungkol sa kanya. Hanggang sa hindi na namin namalayan na malalim na pala ang gabi. Kailangan na naming matulog dahil may schedule pa siya bukas at ako naman ay maghahanap pa ng matitirhan ko. Kailangan ko ring maghanap ng trabaho para naman may pangsuporta ako sa sarili. Magkatabi kaming nahiga ni Chris sa kama niya. Isa lang kasi ang kwarto dito. Sabi ko nga sa kanya na kahit sa sofa na lang ako matulog kaya lang ayaw naman niya. Kahit hindi daw niya alam kung saan ako galing, siguradong may jetlag pa daw ako. Hindi daw ako magiging komportable kung sa sofa ako matutulog. Loka-loka talaga. Pero ilang oras na ang nakalipas, hindi pa rin ako makatulog. Samantalang si Chris, ayon bulagta na. Nasa mundo na siya ng panaginip. Guys! Kamusta na kaya sila? Ouch! Reklamo ko nang bigla akong daganan ng paa ni Chris sa tiyan. Dahan-dahan kong inangat ang paa niya at maingat itong inayos. Pero ilang segundo pa lang ay dinaganan naman niya ako ng braso niya. Grabe ang likot mo palang matulog, pabulong kong kausap ang natutulog na si Chris. Grabe kahit tulog siya napakabayonte pa rin. Napagpasyahan kong lumabas na lang ng kwarto niya at nagtungo na lang sa sofa. Sa likot matulog ni Chris, panigurado bukas puro pasa ang katawan ko. Tisk! Naalimpungatan ako sa sunod-sunod na nagdo-doorbell. Kahit hindi pa nagigising ang dugo ko dahil sa ilang oras pa lang ako nakakatulog ay tumayo ako at tiningnan ang taong nasa labas. Sino sila? Tanong ko habang kinikiskis pa ang mata kong may muta. Jana, tanong nito. Titingnan ko pa lang sana siya nang bigla akong hablutin nito at yakapain ng mahigpit. What happened to you? Saan ka ba nanggaling? May pag-aalala ang tono nito. Kumalas ako sa pagkakayakap nito. Sino ba siya? You don't know how much I'm worried about you. What about Enwo kuya? Magkasama ba kayo? Sunod-sunod ang tanong niya sa akin na halos mapatulala na lang ako sa kanya. Sir Jeb, tanong kong hindi ako sigurado. Para kasing mas matured itong nasa harapan ko. Huminto siya sa pagsasalita. Maya-maya ay hinawakan niya ako sa magkabilang balikat at sa kamuling niyakap. I hug him back. Namiss ko rin siya dahil napakabait din niya sa akin. To think that his Emwa first love bukod sa tatay ko. Kaya lang sayang dahil medyo may pagkababaero pala siya at not available noon. Bumitaw kami sa isa't isa at pagkatapos ay tinadtad na naman ako ng tanong. Hi, parang si Chris lang ang isang to. Ano nga palang ginagawa mo dito, sir? Jebby? Pag-iba ko ng usapan. Sigla naman siyang natigilan at mukhang may naalala. I almost forgot. Where's Chris? Nagsalubong ang kilay ko. Si Chris. Bakit tanong ko? Kailan pa sila naging close? Oo nga pala. Crush siya ni Chris. Waha. He smiled, I smiled pero magkaiba pala kami ng iniisip. Kayo na? I'm her manager. Sabay naming sabi. Wish me luck just in case. Tawa nito. Pero di nga. Si Sir Jebby ang manager ni Chris. Kailan pa? Bakit? Paanong nagyari? Tis. Huwag ka nang magtanong, Jana. Makukulda lang ang utak mo. Napalingon ako sa bagong gising na si Chris na kalalabas lang ng kwarto niya. But just in case na curious ka, siya ang unang nag-insist na maging manager ko. Lumapit siya sa amin. Aga mo naman, manager, she is pertaining to Sir Jebby. Inikot naman ni Sir Jebby ang ulo ko paharap sa kanya. Just in case na curious ka sa side ko, she always pestering me para lang mapapayag akong maging manager niya. Ayaw ko sana pero palagi niyang binubuli ang mga kadat ko. Sabi nitong parang gustong sumabog sa tawa.
Inikot naman ni Chris ang ulo ko paharap sa kanya. Don't listen to him, Jana. He's lying. Sabi naman ni Chris na mukhang balisa ang mukha. Ilang beses nila akong pinaikot-ikot para sa mga side comment nila sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang ulit ay lumayo ako sa kanilang dalawa dahil nahihilo na ako kapapaikot nila sa akin. Stop it, guys. Alam niyo nahihilo na ako sa inyo. Sabi kong nakahawak pa sa noo ko. Grabe, daig ko pa ang may hangover ngayon. Sa sofa habang nagluluto si Chris ng breakfast, ay tinatadtad na naman ako. Nang tanong ni Sir Jebby. Wala rin pala siyang alam. Wala talagang nakakaalam kung ano ang nangyari. Wala rin niyang alam tungkol sa kuya niya. Ang alam lang niya ay may inaasikaso itong business sa ibang bansa at matatagalan bago pa ito bumalik ng Pilipinas. Nag-assume lang siya na baka kasama ako dahil ako ang current secretary noon. So I guess, I should shut our mouth, total wala naman silang alam. For now lang naman. Ayaw ko muna kasing alalahanin ang mga nagyari sa amin. Ayaw ko munang pag-usapan. Maybe someday, kapag handa na ako. May gagawin ka ba ngayon, Jana? Tanong sa akin ni Sir Jelly. Magkakaharap kaming tatlo habang kumakain. Tumango naman ako sa kanya. Saan ang lakad mo? Si Chris naman ang nagtanong. Maghahanap ako ng matitirahan. Sabi ko sabay kagat ng hotdog. Bakit pa? Dun ka na lang ulit sa bahay. Nasamid ako sa sinabi ni Sir Jebby, inabutan naman niya ako kaagad ng tubig. Naku, huwag, Jana. Wala akong tiwala sa lalaking yan. Sabi naman ni Chris at napansin ko ang pag-iwas niya ng tingin. Ah, wala kang tiwala sa akin, Chris. Bakit mo pa ako kinuhang manager mo? Wala lang. Trip ko lang, bakit ba? Parang asot pusa ang dalawa kung tutuusin. Pero parang ang cute nilang tingnan kapag ganyan. Hindi ko kasi ma-imagine kapag mga seryoso ang mukha nila. Magmumukha silang katawa-tawa. Awat ko sa dalawa na hanggang sa pagkain ay nagtatalo. Tumigil naman silang dalawa at nagpatuloy sa pagkain. Thank you sa offer, Sir Jebby. Alam ko naman na concern kayo sa akin, pero mas mainam na tumayo ako sa sarili kong paa. Tumangot-tango naman silang dalawa. But, if you need help, tawagan mo lang ako. Sabi ni Sir Jebby. Hindi, Jana. Ako ang tawagan mo kapag may kailangan ka dahil ako ang best friend mo. Okay, sabi naman ni Chris sa akin at humawak sa kamay ko. No, sa akin din ha. Sabi naman ni Sir Jebby na humawak rin sa isa ko pang kamay. Tinapit naman ni Chris ang kamay ni Sir Jebby na nakahawak sa akin at nagtapikan na silang dalawa. Fine. Kayong dalawa ang tatawagan ko, sabi kong pareho silang hinawakan at hinigpitan ko talaga ang pagkakahawak sa kanila. Kanina pa ako nabibingi, alam nyo ba yun ha? Binitawan ko silang pareho at ipinagpatuloy ang pagkain. Tumahimik naman sila pero nagsisipaan naman sa ilalim ng lamesa. Utang na loob, Chris, Sir Jebby. Baka nakakalimutan yung tanghali na kayo sa lakad nyo, nanlaki ang mata ni Chris at agad na tinapos ang kinakain niya. Tumahimik naman sila pero nagsisipaan naman sa ilalim ng lamesa. Pagkatapos niyang maubos ang nasa plato niya ay tumakbo naman siya sa kwarto. Naiwan naman kami ni Sir Jeb habang tahimik na kumakain. Alam mo, Jana, nilingon ko si Sir Jeb nang bigla itong magsalita. Medyo nagtaka pa ako nang makita kong seryoso ang itsura niya. Hindi pa, Sir. Namiss kita, unti-unting lumalapit ang mukha niya sa akin at ako naman ay napapalunok na lamang. I was shocked when he kissed me on my forehead. I really miss you, Jana. He whispered. Fine, namiss ko rin naman siya. Pwedeng pahiram ng cellphone mo, from his smile, napalitan ito ng pagtataka. Tatawag ako sa pulis, kakasuhan kita ng sexual harassment. Pagbibiro ko. Hindi niya ata na-gets ang sinabi ko dahil mukhang nag-isip pa siya. Pero maya-maya lang, tumawa siya ng malakas. Joke ba yon? Buhaha, hilo, tapos ginulo-gulo ang buhok ko. Tis, namiss lang naman talaga kasi kita. Sabi niyang nakangiti pa rin. Okay, fine. Pagkatapos naming mayaring kumain ay ako na ang nagligpit ng pinagkainan namin.
Habang hinuhugasan ko naman ang mga pinagkainan ay saktong paglabas naman ni Chris sa kwarto niya. Let's go. We're late, sigaw niya habang nagmamadali. Tumayo naman ang nanonood ng TV na si Sir Jerry at inalalayan naman si Chris palabas ng kondo. Mauna ka na sa labas. Rinig kong sabi niya. Jana, ikaw na ang bahala dito ah. Lock the door when you leave, okay? Sigaw ni Chris sa akin. Leave your cell number so I can contact you anytime, okay? Pahabol niyang sigaw. Last na, Jana. Dito ka na lang ulit matulog mamaya ha. I'll fix a schedule para matulungan kita sa paglipat mo. Pahabol niya ulit. Tinanggal ko ang bula sa kamay ko at nagtungo sa pintuan. Kita kong bumalik na naman siya, kaya inunahan ko na siya sa pagsasalita. Okay, Chris, okay. Late ka na, shoo, pagtataboy ko sa kanya. Pinaningkitan niya ako ng mata at mabilis na niyakap. Huwag ka munang umalis ha. Ang kulit. Tiningnan niya ako ng masama. Itulak-tulak ko naman siya para tuluyan na siyang umalis. Sir Jebby, ikaw na ang bahala dyan ha. Nangangagat yan, sigaw ko naman sa dalawang nagmamadaling maglakad. Humarap naman si Sir Jebby habang patalikod na naglalakad at kumaway sa akin. Gaga, sigaw naman ni Chris na lumingon din sa akin at kumaway. Nang tuluyan na silang nawala sa paningin ko, nakaramdam na naman ako ng lungkot. Guys! Ipinilig ko ang ulo ko at saka tumungo sa kusina at ipinagpatuloy ang paghuhugas ng mga pinagkainan namin. Naglinis pa muna ako ng kaunti bago ako gumayak. Hinalungkat ko ang gamit ko at hinand ang maliit na sobrang may laman na cash. Ngayon lang naman, kausap ko sa cash na hawak ko. Kahit ayaw kong galawin ang perang ibinigay sa akin ni Francis ay kailangan ko ito ngayon. Pagkatapos kong maisilid sa bag ang kailangan ko ay tumayo na ako nang tumunog ang doorbell. Dali-dali akong naglakad patungo sa pintuan at pinagbuksan ang nasa labas. Sino? Natigilan ako nang makita ko ang lalaking nakatayo sa harapan ko na may suot na shades at natatakpan ang buhok nito dahil sa suot niyang sombrero. May katangkaran ito at masasabi kong alaga sa jiwan ang katawan. Wala ho si Chris dito. Magalang na sagot ko. Oh. San siya? Tanong niya. Nangunot naman ang noo ko. Medyo may pagkarude kasi ang tono ng pananalita niya. Umalis ho. Tinanggal nito ang suot niyang shades at kita ko ang medyo singkit nitong mata. It's you, turo niya sa akin. Nagsalubong naman ang kilay ko. Ngumiti siya sa akin na para bang sinasabi niyang hey don't you remember me look. Hindi ako nagsalita. Ikaw yung friend ni Chris diba? It's me, David, tuwang sabi nito na para bang amaze siya. Ikaw nga. Sagot kong alanganin. Hindi ko kasi masyadong matandaan ang mukha niya. Hindi naman kasi ako magaling mga bisa ng mga mukha ng tao. Yes, natatandaan mo na. Wala dito si Chris, umalis. Hindi ko alam kung anong oras babalik. Sabi kong tuloy-tuloy. Isinara ko ang pintuan. Sige, mauna na ako, may lakad pa ako, saka naglakad na palayo sa kanya. Para kasing ang awkward. Pigil niya sa akin na nakahawak sa braso ko. Tiningnan ko naman ang kamay niyang nakahawak sa akin. Tinanggal naman niya ito kaagad at humingi ng paumanhin. Sorry. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungong elevator. Ramdam ko naman ang pagsunod niya sa akin, kaya hinarap ko siya. Sinusundan mo ba ako? Tanong ko. Nagsalubong naman ang kilay nito. Bababa din kasi ako. Turo niya sa harapan namin. Okay, pahiya ko. Tinalikuran ko na lang siya. Pagbukas ng pintuan ng elevator, ay inunahan niya akong makapasok sa loob. Habang bumababa naman ang elevator, ay nakakaalangan dahil kaming dalawa lang ang nasa loob. Hindi ako komportable sa presensya niya. Naalala ko tuloy ang sabi sa akin ni Chris na huwag daw akong lumapit sa lalaking ito. Hey! Pagkalabas ng building ay agad akong pumunta at nag-abang ng taxi. May huminto naman sa harapan ko na sasakyan na kulay maroon at nagbukas ito ng bintana. Hop in, sabi nitong nakilala ko ang mukha niya. No, thanks. Agad na sagot ko at tumingin sa paparating na taxi.
Oh come on, hindi naman ako nangangagat. Hindi ko siya pinansin. Pinara ko ang taxi pero hindi ito huminto. Nakakainis naman. Narinig ko ang pagtawa niya kaya tumingin ako sa kanya. Anong nakakatawa, hindi ko na mapigilan na magtaray. Nakakairita naman kasi talaga siya. Hindi ko na hinintay ang pagsagot niya. Tinalikuran ko siya at nagpa siyang maglakad palayo. Pero ang nakakabwisit, sinundan pa rin niya ako. Lechugas. Hey, sakay ka na kasi. Ang init-init ng sikat ng araw oh. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Bahala ka, susundan pa rin kita. Ikaw rin, mapapagod ka. Huminto ako sa paglalakad. Sa kulit ng taong to, di malayong gawin niya ang sinabi niya. Huminto rin siya sa tapat ko. Inhale. Exhale. Fine, you win. Wala akong nagawa kung hindi ang sumakay na lang sa sasakyan niya. Padabog kong isinara ang pintuan at nagsuot ng seatbelt. Oh, bakit hindi pa tayo umaandar? Tanong ko sa kanya. Nakatitig lang kasi siya sa akin habang nakangiti. Muntanga lang. Yes, ma'am, saludo pa nito sa akin at pinalakad na niya ang sasakyan. Umirap na lang ako at tumingin sa bintana.